eto daw pong si Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan, ay itinuturing na daw po na person of interest dito daw po kay Senator Bato de la Rosa at sa pagtakas o pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Ano po, at ito daw po ay itinuturing na ng NBI na siya yung pinaka-person of interest, mga kababayan, sa pagpapatakas kay Bato. So ngayon, ito, pakinggan po natin ang interview, mga kababayan, ng 1PH dito po kay dito po kay NBI Director Melvin Matibag. So ito, i-play na po natin. Ng NBI na person of interest, si Senator Robin Itinuturing na raw ng NBI na person of interest si Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Dapat so ngayon, ang sisihin ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, si Aplaska, kasi ikinanta siya publicly na siya ang kasama ni Senator Bato nung sumakay ng sasakyan papalabas ng Senado. Din umanong imbestigahan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska dahil sa pagpapaputok sa NBI agents na wala naman sa Senate building. Sa puntong ito, magkakasama natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang tanghali. Salamat po. Director Matibag, bakit itinuturing nyo na ang person of interest si Senator Robin Padilla? Kumpirmado na bang kasama siya ni Senator Bato? Well, hindi po tinuturing siya na person of interest in a sense na hinahabol siya. Let's just be clear on that. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya ang kasama. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng pagkilos doon sa Senado. So to a certain extent, they are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Maliban po kay Senator Robin Padilla and meron pa po ba kayong ibang tinitignan o dapat tingin yung imbestigahan or tanungin kung nasaan ngayon or paano matitrace si Senator Bato kung nasaan na siya ngayon? Yan. Well, unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya ang pinakang namumuno sa Senado. At saka imposible na hindi alam ni Senate President Alan Peter Cayetano kung nasa saan po itong si Senator Bato de la Rosa. Kung tutusin, mga kababayan, malaki din ang partisipasyon ni Alan Peter Cayetano kung bakit itong si Senator Bato de la Rosa ay nakaalis diyan po sa Senate premises. Kung bakit nakalabas si Senator Bato sa pamamagitan ng tulong ni Senator Robin Padilla, malaki din ang nagawa at naging partisipasyon dyan ni Alan Peter Cayetano. Kaya kung meron man nakakaalam sa lokasyon ni Bato, isa po dyan si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, kasi siya yung isang tumulong kay Senator Bato. Sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. At the same time, if a competent authority will need the presence of Senator Bato, sila rin po dapat yung maglalabas. Sabi Senator Bato, kailangan pumunta sa Korte Suprema, kailangan pumunta sa ganitong ahensya dahil nag-commit kami at na kami ay nagbigay sa iyo ng protective custody order. Kasama po ba? Para po doon, since a lawyer din. Grabe naman yung nag-comment. Sabi ni Kuya Norman Marquez, kahirap talaga ng mahina ang ulo. Yan tuloy, nakasama. Hindi, sanay nga daw makulong si Senator Robin at handa niyang samahan si Senator Bato kahit saan. Po kayo, Attorney Matibag, pag sinabing protective custody, kasi yung sinasabi po ay hindi naman kailangan ng coordination or kailangan magpaalam. Anytime he can leave the premises of ng Senate dahil kasama ba yun dapat sa responsibilidad pag sinabing protective custody na every move, every galaw ng pinoprotektahan nila ay dapat alam nila, nababantayan nila, na monitor? Well, unang-una po kasi wala naman kasing ang basehan sa batas, sa legal, yung protective custody resolution po nila. Yun talaga ay ginawa lang ng kampo ni Alan Peter Cayetano para protektahan si Bato de la Rosa agad-agad. Ano po, kumbaga, mga kababayan, na ito kung iisipin nyo po, sinasabi po ni NBI Director dito na wala naman nga talaga sa batas, mga kababayan, yan. Ano po dun sa Senate. Ngayon, yan po ay resolusyon na isinulong ng kampo ni Alan Peter Cayetano
para protektahan forthwith eto pong si Senator Bato de la Rosa. At ngayon mga kababayan, syempre, dahil alam ni Bato de la Rosa na medyo delikado na siya sa Senado, umalis siya at sumama siya kay Senator Robin Hood Padilla para mas makapagtago pa ng mas maayos. Pero yun po yung nagbigay daan sa amin sa NBI na hindi na namin siya hulihin noong Lunes dahil sinabi nga po nila na he will be under protective custody. Kaya nung nag-usap po kami, nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Yan. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Kaya yung pong ligasyon na uhulihin namin siya nung nakaraang araw, hindi po totoo yun because lalaki po tayo kausap, we honor it, hindi po tayo papasok sa Senado. So ibig sabihin, sinabi dito ni NBA Director Melvin Matibag na lalaking usapan, ngayon yung usapan nila ni Alan Peter Cayetano nawala mga kababayan Kasi nga sinira po mga kababayan ni Alan Peter Cayetano yung usapan nila ng NBI. Kasi hinayaan nilang makaalis etong si Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin hindi po lalaking kausap, eto pong si Alan Peter Cayetano. Anyway, tuloy pa natin. Sabi nga ni Ramon Tulfo, abading. So iba po yung definition nila ng protective custody? Abading. Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Tama. Pero sa totoo, sa tamang legal na term, ang protective custody ay Wala nga po kasi sa kanila nang galing yan. Pero dun sa paliwanag po at pag-iisip, ganun po. Ang pinakamalapit po nating halimbawa niyan under the rules of court, yung release under own recognizance na tinatawag. Yung Tama. recognizance, meron pong isang tao o isang institusyon o isa sa community, kilalang tao, na yung pong akusado, i-release sa kanya ng walang piyansa, walang bail, hindi kukulong. Pero itong tao na to, isa yung responsable pag kailangan ng korte. At sa mga anglaga po, siya yung sasagot. Parang po sa term ng pagkakautang, guarantor ka yung guarantee na pag kailangan dapat lalabas. Ganun po yung paliwanag ko po dyan. Tama. at ngayon, Director Matibag, ngayong wala na siya sa Senate protective custody, ibig sabihin po ba pwede na siyang arestuhin anytime, lalo't may valid ICC arrest warrant? Hindi pa kasi meron pang meron pang 70 to 72 hours mga kababayan na pinapasagot ang kampo ni Senator Bato at ang kampo ng gobyerno ng Supreme Court. So pag natapos yung 70 to 72 hours mga kababayan na oras na ibinigay kay Senator Bato de la Rosa at wala pang inilalabas na TRO ang Korte Suprema, yari si Bato mga kababayan. Pwede siyang arestuhin ng NBI o kung sino man na law enforcement na magpapatupad niyan O nung arrest warrant niya. hihintayin pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Well, sa legal practice po, and I know that that this is what DOJ is doing in courtesy to the Supreme Court, hindi po kikilo siguro hanggat walang malinaw na pahayag po ang ating Korte Suprema. Di ba? Kahit na po hindi nag-issue ng TRO, pero mapansin po natin sa timeline na binigay, 72 hours, nangangahulugan po ng Korte Suprema ay alam nila po na kailangan mag-issue kagad ng mabilisan na resolution at binamabuti po ng Department of Justice, ng mga legal practitioner, na mas igalang at hintayin po ang magiging pronouncement po ng ating Korte Suprema. Tama. Kung paninindigan po talaga ng ating pamahalaan na hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema at ngayon ay wala pa, so pwedeng gumalaw si Senator Bato ngayon ng normal. Hindi Pwede. kailangang magtago, hindi kailangang tumakbo, or pwede siyang normal na kung gusto man niya mag-mall or umuwi ng kanyang bahay nang walang pangamba, na hindi siya nangangamba na dadamputin na lang siya anytime. Ang problema nga, takot nga si Senator Bato. Ang problema nga mga kababayan, naduduwag nga si Senator Bato. Kaya ang ginawa niya, mas pinili niya na umalis sa Senado at magtago na lamang at magpatulong dito kay Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo, tama din talaga yung sinasabi ni Ramon Tulfo, the guy is abading. Well, tama po yun, pero mas maigi nga kung ganun dahil at least namomonitor po ng mga law enforcement kung nasaan lamang siya. Kasi nakita na po natin nung nabalita na may warrant, at totoo namang may warrant na pa nung November, 6 na buwan po siyang nawala at nagtago talaga. At bigla na lang sumulpot. Ano po? Ngayon, hinahanap si Senator Bato
May impormasyon na ho ba, may lead ba tayo kung saan siya posibleng naroon? Well, hindi pa po yan yung ating tinitingnan priority, but it will be andyan po sa ating ginagawa na tuloy-tuloy naman na monitoring. Kasi nga po, ang ano natin yan, ang ating tinitingnan ay yung kaso pa rin po sa Korte Suprema. Tama. Na alam naman natin, sa tingin natin, mabilis din po magpapagdesisyonan. Kaya po, yung period ng pag-file ng mga pleadings na kailangan ay mabilis po. Naglaho po si Senator Bato pagkatapos ng putukan sa Senado. May update na ho ba sa investigasyon na sa haka-hakang scripted ang gulo? Well, doon po sa anggulo ng scripted, hindi po siguro ako yung magsasabi yan. Although I've already made a pronouncement na yan ang sentimiento rin ng aming mga ahente sa NBI. Sa aming pong banda, kami po ay nakikiisa sa investigasyon. Katunayan, sa Lunes po, ang team po ng CIDG ng Philippine National Police ay magtutungo po sa aming tanggapan upang doon po ay magkaroon po ng pagtatanong at pag-iimbestiga doon po sa mga ahenteng nandoon po sa GSIS nung nangyari po yung putukan dyan po sa GSIS. Hiniling po ninyo. So ngayon mga kababayan yung personal na tingin dito, kahit di natin pagbasihan yung sasabihin ni NBI Director Melvin Matibag, yung personal na lang, yung nasa isip niya lang. Ang iniisip niya siguro dito talaga mga kababayan, scripted talaga. Drama lang yun nangyari dyan po sa Senado. Kasi nga sinabi niya, kahit yung mga tao niya mga kababayan, yan din yung tingin. Talagang drama lang yun nangyari sa Senado para makataka si Bato. Na imbestigahan si Senate Sergeant at Arms, Mawa Plasca, ano yung mga issue na gusto nyong maliwanagan? Malinawan. Wala po ang hining pero kasama po dapat siya sa investigasyon kasi ang punot dulo po ng putukan yung pagpaputok niya eh. Oo nga. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala pong mangyayaring ganon. Tama. Kasi tapos ang nangyari pa, nung nandoon siya, nagpaputok siya. Siya na nga po mismo nagpapasabing nagpakilalang NBI. Kung narinig niya na NBI yun, dapat nirecognize niya, NBI pala to, law enforcement to. So, ibig sabihin, kailangan mag-usap kami. Siya po yung magpapababa ng baril. Tapos may baril din po siya. Hindi po siya law enforcement, he is a security personnel. Kaya po Sergeant at Arms siya ng Senado. Ang kanya pong primary function is to protect yung pong safety ng mga senator at saka po yung peace and order within the premises po ng Senado. Kaya napansin ko po nito mga nakarang interview niya, iginigiit niya na sa side na ng Senado yun. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area, the bridge connecting to GSIS. At yung pong nag-iisang ahente ng NBI kasama isang blue guard, nakaupo po sa side ng GSIS. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. Tapos yung mga nakaupo na yun yung yun yung challenge niya mga kababayan na ibaba yung armas. 'Di ba? Biruin mo ka lang, Sergeant at Arms ka lang ng Senado, i-challenge mo yung mga law enforcement na ibaba yung mga armas na dala nila. Sa tingin mo ba ibababa nila yon? Alam mo naman pinoprotektahan nila yung premises ng GSIS. Natural hindi talaga magbababa yan. Kung ano pa nga mga kababayan, kung mamalas-malasin pa nga etong si Aplaska, baka kung pinatulan siya mga kababayan at nagtuloy-tuloyan, baka napadali pa siya. Di po ba? Kasi nga, yung NBI, lalaban talaga yan. Hanggang sa huli, para lang maprotektahan yung premises mga kababayan ng GSIS. Di ba? Lalo na siyang nag-umpisang magpaputok. Anyway, ituloy pa natin. Kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, 2 hanggang 3 tao. Overpower nyo na po yun eh. Kung 2 o 3 tao lang yan. Kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Kasi po, sa PNP manual po ng rules of engagement, magwa-warning shot ka lang kung threaten ka na and yung superior yung pwersa nung kaharap mo. In this instance, baliktad po eh. At saka hindi nga po sa law enforcement, so wala siyang right na magpuputok ng warning shot. Puntahan ko po yung coordination. Sinasabi niya po na it's so, I think yung nakita ko ay irresponsable sa inyong side na at least man lang ay nakipag-coordinate or pinaalam man lang na kayo pala yung nasa other side of the building. Well, hindi may sinabi sa mga kababayan nasan ba yun? Pakita ko nga lang sa inyo saglit. May sinabi siya na alam niya talaga
na may NBI talaga dun mga kababayan. Punta tayo sa Bilyonaryo News Channel. Alam ko meron ako yan eh. Bilyonaryo News Channel. Talagang alam niya mga kababayan na meron po talagang ano doon. Meron talagang NBI. Kasi sinabi niya maaga pa lang, alam na po niya talaga yung interview ni Corina Sanchez. Napin nga natin yun. Maaga pa lang alam niya na agad mga kababayan na mayroon talaga na NBI doon. Ang problema, siya na nga mismo nagsabi eh. Sinabi niya na mismo na mayroon talaga mga kababayang coordination with the GSIS. Kaso ang problema, ang problema dito kay Aplaska, challenge niya yung mga taga-NBI. At pinaputukan niya mga kababayan ng warning shot. Natural, papatulan talaga siya nun. Yung mga taga doon, nagpuprotekta lang doon sa kanilang premises mga kababayan. 'Di ba? Ito ata yun. Ito ata yun eh. Staged lamang ito. At dahil na rin sa pag-amin mismo ni Acting Surgeon at Arms Mau Aplaska na siya ang unang nagpaputok ng warning shot laban sa mga operatiba ng NBI na nasa paligid ng Senado. Oh. It's worrisome if we allow this to go. Ay, hindi to. Yung naka-battle gear siya eh. Asan ba yun? Hindi yan eh, hindi yan. Kasi kailangan nating makita yun mga kababayan dahil nga, yun kasi yung pinakamaliwanag na na paliwanag kung bakit etong si Aplaska ay nagpaputok. Kasi maliwanag mga kababayan na inamin niya mismo na talagang ito ata yun. Ito na ang mga tauhan na Philippine Marines. Ito. Ay, hindi. Maliwanag na inamin niya na na talagang may coordination with the GSIS at maaga pa lang alam niya na. Dahil tuloy muna natin tong kay Ganito po yun. Hindi po ako dapat mag-coordinate sa kanya. Unang-una, hindi naman po kami papasok sa Senado eh. Kung papasok po kami sa Senado, gaya nung nangyari nung Lunes, nag-coordinate kami kay General Rene. Pero ang nangyari po rito, kaya kami nandoon dahil meron pong request. May sulat po sa amin si GM Wick Veloso ng GSIS. Kaya nga po may kasamang Blue Guard doon eh. Dahil po sinisecure yung area. Malinaw naman po yun. Kanina po narinig ko yung interview ni Senator Ping Lacson kay Ted Pailon eh. Ganon din yung i-describe niya na nakita niya talaga. Ay, shoutout kay M. Suzuki Ma'am Brenda Barton, love you always po. Jake, God bless always po. Ayan. Oy, mega love shoutout po kina Inay Brenda Barton at saka po kay Ma'am M. Suzuki. Mega love shoutout po sa inyo Thank you po. Yung NBI agent may kasamang Blue Guard. So securing the perimeter. Siya po dapat ang nakipag-coordinate. Una, kanino? Sabi niya may presence sa GSIS. Hindi po ba tama dapat tinawagan niya yung general manager ng GSIS o kaya po yun pong head ng security ng GSIS, si General Joel Balba. Na class 88, siya po class 87 si General Mau. Pero ang original na klase po niya, class 88, kaklase po ni General Batoyan. So yun po yung unang. Pangalawa, paulit-ulit niya sinasabi, umaga pa lang, marami na siya nakitang NBI. So ang sinasabi niya, hindi ako nag-coordinate. Yun na mga kababayan, yung binanggit niya dito ni NBI Director Melvin Matibag, yun po yung sinabi niya nung in-interview siya ni Miss Corina Sanchez mga kababayan na maaga pa lang may mga nakita na siyang NBI kasi nga yung GSIS naki-coordinate sa NBI mga kababayan at humihiling na mag-deploy itong NBI na mga NBI agent para protektahan i-secure yung premises ng ng GSIS mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Kung nakita mo na palang ganun, hindi mo the prudent thing to do, tawagan ko nga si Atty. Matibag, bakit maraming NBI dito? Di po ba? So hindi niya po ginawa. Ngayon, ibinabalik niya sa akin na pupunta kami ng Senate nang walang coordination. Teka muna, I have a commitment na hindi kami papasok ng NBI. And that was proven by Senator Ping Lacson na nung nandoon siya, ay sinabi niya, nakausap niya na yung dinaanan niya na guard na NBI yung kasama. So dapat po yung coordination, siya yung tumawag dahil siya po yung may opportunity to call. Kami po inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. GSIS being the owner of the entire complex at ang Senado po ay nangungupahan lang.
So we have every right to be there. Yung nangyari dyan, Ma'am Cheryl. Ito mga kababayan buti nakita ko. Kasi kailangan nyo talagang makita to. Kasi mismo sa bibig niya po nang galing eh. Sa bibig niya talaga nang galing na alam niya na may NBI. Ito. Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit arms na ating magandang gabi po sa inyo. Yan. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng Yan na natin, bilisan na natin doon sa mismong yan dito. Serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, ma'am. It's very irregular. Saka normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun. Kaya tinatanong ko rin kasi si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises Ayan! 'Di ba? Alam niya. Nakausap niya si General Manager Veloso ng GSIS na sinasabi sa kanya ni General Manager Veloso na nag-request siya mga kababayan ng mga NBI agents sa NBI na i-deploy doon yung mga agent mga kababayan to secure the premises of the GSIS mga kababayan. So ibig sabihin, alam niya. 'Di ba? Alam niya na meron talaga mga NBI diyan. 'Di ba? Alam niya na meron talaga mga NBI kasi nakausap niya si General Manager Veloso ng GSIS. So yan yung isang patunay na talagang may nangyaring coordination mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin to. Okay. Director Matibag, gusto rin po namin humingi ng paglilinaw, nahihiwagaan din ng marami dito sa naarestong NBI volunteer driver kasunod ng putukan sa Senado. Ano po ba yung naging partisipasyon niya sa gulo? Isa ba siya sa nagpaputok ng baril? Bakit siya ang inaresto? At because he is a volunteer, ay nagbigay na po ba kayo ng directives or ikaw po mismo ay nagkaroon naman ng pagkakataon, binisita, chinek siya, or maging yung misis niya? Kasi the end of the day, bahagi, parang during that time, parang kasama siya ng NBI or team ng NBI. Kahit na sabihin natin na hindi siya ahente at volunteer lamang siya. Cheryl, madali pong paliwanag yan. At Okay. yan naman po, consistent na pinapaliwanag ko. Ano po? Siya po kasama nung team na pumunta dyan. Pero siya hindi, nung tiningnan ko po, unang-una kong ginawa, chinek ko yung employment record at agents at confidential agents na inisyo namin, wala po yung pangalan niya doon. Kaya inalam ko po yung team, bakit may presensya nito, ano to, sino tong si Uragon na nahuli. At agad naman pong sinabi sa akin yung pangyayari na yung taong nagpaputok ng baril, naiwan niya yung kanyang tactical bag, yung 511 niya, nandoon po yung may naiwang magazine tsaka mga gamot. Inutusan niya po itong si Uragon na bumalik doon at may mga text messages pa po sa Blue Guard ng GSIS na pakitulungan para ma-retrieve yung naiwan na bag dahil nag-pull out pa po yung team ng NBI dahil sa nangyaring gulo. So nung kinukuha niya yung bag, inaresto siya at naaresto po siya hindi po sa Senado kundi sa GSIS premises po. Yun po yung malinaw dyan. So ngayon, ang pagkakaalam ko po, meron siyang handler na agent.
Sa amin pong practice sa NBI, I was told na So ibig sabihin, yung palang tactical bag na may lamang magazine mga kababayan, hindi pala yun dun sa taong inaresto. Kumbaga yung taong inaresto mga kababayan, napag-utusan lang ng isang agent na kuhanin yung tactical bag niya dahil nga naandun yung mga gamot at saka mga kababayan yung magazine. Tapos, nung bumalik na yung tao na yan mga kababayan, biglang inaresto, hindi sa Senado, kung hindi, doon mga kababayan sa may GSIS. Ano po, so yun po yung maliwanag dito sa paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag. So ibig sabihin, kung itong taong ito na naaresto ay doon naaresto sa GSIS, ibig sabihin hindi po sa loob ng Senado. ang mga agent are allowed to have their force multiplier, yung po mga volunteer, tsaka yung assets na tinatawag. Pero yung po, kumbaga, sila yung may sagot doon. Charge po sila roon. Ano po? Tama. So kaya po meron kaming agent, meron kaming mga agent na meron po mga kasamang ganyan. At hindi po siya nagpaputok ng baril. Ara yung pinaka mabilis na paliwanag dyan, bata-bata ng NBI. Yes. Ibig sabihin, halimbawa ako, NBI, taga-NBI ako, meron akong bata-bata na isa, tapos itong bata-bata ko, isinama ko dun sa halimbawa, sa isang tatrabahuin ko, mga kababayan, ganun yung nangyari dito. Ang nahuli yung bata-bata ng NBI. Tunayan po, pinarapin po siya ng SOCO, nung nahuli nga siya, at nasampahan na ng kaso sa Pasay, sa pagkakaalam ko, hindi po inattach yung result ng parapin test. So either negative yung result doon, o kung ano man rason, pero most likely, negative dahil hindi naman po siya nagpaputok ng baril. Tama, Bakit pa yun! rin siya inaresto? Well, dahil dun sa pagkuha po nung bag. At the very least, Ma'am Cheryl, as a lawyer, yung pagkuha ng bag na yun, pwedeng sabihin, tampering with evidence. Yun lang po yung pwedeng kaso niya. Pero all the other cases, medyo malabo na po siguro yun. But just kasi, yung pong agent in charge sa kanya, yung handling agent niya, will be the one to responsible, of course, in coordination po with the National Bureau of Investigation. So ibig sabihin ang makikipag-usap mga kababayan, yung NBI agent na may hawak dito sa inarestong ito. Yun yung mag-aayos ng problema nung naaresto kasi bata-bata niya yun eh. So, as a lawyer, in no time, nakikita nyo na mapapawalang sala naman siya. Palagay ko po, kasi meron pong Memorandum Circular number 20 na nilabas ng DOJ, yung reasonable certainty of conviction. So palagay ko naman po ay mapapawalang sala na po. Director, sa gitna ng salungat na pahayag ng Senado sa nangyari, paano nyo sisiguruhin sa publiko na mananatiling patas ang investigasyon? Well, naging imbestiga po ngayon dito, CIDG, ang PLP po natin, and we will coordinate with them. In fact, sabi ko nga, I will make all the personalities na nandoon and kung ano yung kailangan nila available at pwede po nilang tanungin lahat. Freely yung aming pupataw. Are you gonna do an independent investigation? Or talaga Meron na pong you're doing one? Apo. Meron na po kami na nakapag-imbestiga na kami pero it's still ongoing. Meron na kami mga initial findings at I'd just like to tell you, Ma'am Cheryl, na following morning, 8 o'clock po, hindi ko talaga pinauwi yung mga yan, ng team na yan, hanggang hindi na kompleto yung spot report. So I have the copy of the spot report nasa akin pong opisina. And also, like, para kompleto din yung report, lahat ng copies, were you given copies of the CCTV on both buildings na lang siguro, GSIS and Senate, at kompleto naman po lahat? Nagre-request pa lang po kami at sana nga po bigyan kami ng kopya po ng mga CCTV po. Eh ang problema doon sa Senate, kinumpirma ni Aplasca na wala na daw mga kababayang CCTV footage doon sa mismong pinangyarihan kung saan siya pumwesto mga kababayan at nagpaula ng bala doon po sa nag-warning shot doon po sa mga NBI agent. So doon daw po sa lugar na yun kung saan siya pumwesto, wala na daw po CCTV footage. Yan po yung sinasabi mga kababayan ni Aplasca. So ibig sabihin baka nalutong Macau na. Marami pong salamat for making time, NBI Director Melvin Matibag. O ayan, napakaliwanag ng paliwanag dito mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag. Talagang kung titingnan nyo, fake news talaga yung lakaran ni Senator Amy, no? Kasi yung sinasabi ni Senator Amy, meron daw taga-NBI mga kababayan na nakausap siya. At sinasabi mga kababayan na utos daw po ni PBBM
yung pagkuha kay Bato kahit pa may madamay na inosente or wala. Yun naman pala mga kababayan, wala naman pala talagang katotohanan yon. Dahil ang una talagang nagpaputok ng armas ay walang iba. Kung hindi, etong bata ni Bato de la Rosa at ni Alan Peter Cayetano na si Aplaska na ngayon ay idinideny na mayroong CCTV footage dun sa pinwestuhan niya. So ibig sabihin niyan mga kababayan, kaya rin ang gagalaite itong si Alan Peter Cayetano dahil nga mukhang nabibisto yung kanilang bata ni Senator Bato de la Rosa. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa naging paliwanag na ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan mga kababayan.